to identify the jewelry that you are wearing. David, I never do much. Have you wondered the meaning of letter and numbers on your jewelry? Today, pag-uusapan natin yung mga stamp or naka-engrave na letter sa ating mga jewelry. Aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng numerical number to sa karat gold. Meron tayo dito example ng necklace na merong 333 code. Ibig sabihin po niyan ay yung 333 actually uncommon siya sa part ng US, even dito sa Pilipinas. Pero ito ay makikita nyo actually based sa research sa German. So yan, this is quite uncommon to everyone kahit sa Pilipinas. And this is 33% gold only, or to be exact 33.3%. Ayan, nakita nyo, madali siyang kalawangin. Ayun siya. And next natin is 9K or 375. Yun yung ano natin, isi-search natin yung 375 kung ilang percent ng gold. I Google, ang 9 karat ay 37.5 gold po siya. Ayan, ibig sabihin, yung 8K natin, mababa yung karat gold and mas madali po siyang mag-corrode or yun nga, may tarnish siya. Ayan, nakikita nyo po. Medyo yan, kailangan yung linisin para bumalik agad dun sa kanyang pagiging makinang. Madali po siyang, ayan, mag-corrode. Ayan yun. Next naman natin, itong 417. Actually, this is 10 karat gold, which is common na common dito sa Philippines. Before naalala ko, bumibili kami ng mga hikaw, lagi dun sa Divisoria, alam nyo ba? Tapos common na common yung mga 10 karat gold doon. Kaso yun nga, napapansin ko, pag nilalagay ko sa tenga ko, Makati, kasi ngayon, 41.7% lang talaga siya na gold and the rest is metals. So, yun, childhood memory. Ayan, dahil wala pa tayong pambili ng gold before. Ito, by the way, ayan nga, madali pa siyang mag-corrode, so kailangan siya laging nililinis. Pero ang sample natin ay necklace. Wala po ako nung mga earring before kasi ngayon nga, kaya pala madali siyang nagko-corrode kasi nga 41.7 karat lang or content ng gold and the rest is metal po. Next naman natin ay 14K gold or 58%, around 58%. Yan, and the rest is metals na. Ayan po, madalas po ito ginagamit, nakikita natin yan. Ginagamit as base para sa diamond. Yes, matibay at common na common din siya dito sa Philippines. At nasasangla po siya, yes, yung ating 14K gold. Pero mas mababa yung sangla niya or yung appraisal value kumpara sa 18K sa atin. Nga 14K gold is matibay, so madalas ginagamit siya as partner sa ibang accessories, yan para tumagal. At actually, ito pa, nasasangla po siya dito sa Philippines. Pwede po siya ipa-appraise sa mga pawn shop, kaya lang mas mababa yung appraisal niya kumpara sa 18K gold. Next natin, itong 18K gold necklace na suot ko, which is 75% gold. Yan po, meron siyang stamp, AU 750, same as this pendant, at yung bracelet na suot natin. Kanina po, meron din siyang stamp na AU 750, depende na sa seller or sa nagpagawa kung gusto niya palagyan ng code as reference ng kanilang authenticity or brand. If you wanna know more about jewelry, let me help you mga katwinis to find a piece that which is matched to you. Once again, this is Luxury Twin Shop, your guide in a good piece of jewelry.